1, 2. So, okay pa naman siya. Yung balat. Hi guys! Welcome to another cooking vlog with Christine. So for today, ang gagamitin natin ay overripe bananas. So gagawa tayo ng banana bread. So this is my 4th time to do this recipe. Nung una, sobrang fail. Nung pangalawa, na-improve ng konti. Nung pangatlo, ayun na, nakuha ko na. So itong pang-apat, sabi ko, pwede ko nang i-vlog. Okay, so yung ingredient natin, sobrang overripe na banana kasi okay pa siya nung binigay sa akin ni Tito Alex. Kaya lang, ang kailangan kasi dito overripe. So sabi ko, hindi ako makakapag-vlog agad kasi nga hair makeover ako. So nilagay ko muna sa ref, kaya lang, yan, na overripe na siya. So check natin. And then kailangan mo din pala of course ng eggs. Yung egg, kailangan dito room temperature. So kung nasa ref, ilabas mo na muna para ano na siya, mawala yung lamig. Okay, let's start. Yung oil pala na ginagamit mo for banana bread, nagmamatter siya. Though yun nga, iba-iba yung recipe, merong iba milk, meron namang butter, ganyan. Pero for me, yung pinaka nagustuhan ko, pag oil yung ginagamit. So, nung first tsaka second na gawa ko, ang ginamit ko, palm cooking oil. So, medyo off yung lasa for me. Tapos nung third, canola oil yung ginamit ko. So, ito, mas okay siya. And, babang kulang. So, pwede namang walang banana, ay pwedeng walang chocolate chips, pero mas gusto ko kasi yung meron. So, dahil summer ngayon, ito yung favorite kong item. Dala-dala ko kahit saan dito sa bahay, para kahit saan meron akong fan. Maganda dito, long lasting siya. So, hindi ko lang sure kung madidinig ba. Ayan, hopefully okay naman. So, iti-try na natin itong banana. So, papakita ko sa inyo yung sample nung pangatlong gawa ko. Ito binigay ko sa friend ko. Ayan. Di ba? Okay na yung tsura niya. So, ito naman yung saging nung nilagay ko sa ref. Di ba maganda pa? Kaya lang kulang siya sa pagka-ripe. Sabi ko, lagay ko muna sa ref. Ganyan. So, after 2 days, ito na yung itsura niya. Okay, so malalaman natin kung okay pa. Hugas na akong kamay. So, ang kailangan dito, dalawang overripe. 1, 2. So, okay pa naman siya. Yung balat. Take 2. So, take 2. So, okay pa naman siya. Yung balat lang talaga. I think this is the perfect banana. Eh, okay pa yan. Bibake na naman natin. Weighing scale. Nung nagsa-start ako, siguro yung iba sa inyo na panood na ginagawa ko yung mga measuring cup, ganyan. Pero habang mas natututo ako, mas for me, mas okay yung nag-measuring, yung ganito, yung weighing scale kasi mas accurate. And then meron akong iba-ibang ganito. Yun din, natutunan ko din to sa inyo, sa mga viewers. Kasi ginagawa ko nga nung bago ako nagbe-bake, kung paglalagay ko siya, tsaka ako binubuhos. So, mas okay pala na ipaprepare mo na siya. I surrender. I want to know you more. Ayoko nung sobrang tamis. So, gusto ko pag nakakahanap ako ng recipe na yung banayad lang, yung sakto lang yung pagkatamis niya. Especially ito kasing banana bread. Matamis na yung saging. So, hindi mo na siya kailangan na yung sobrang tamis talaga. Brown sugar. 'Di ba, meron kang container. So, meron pang konting naiwan. Tapos, meron ka ng bagong binili. So, hindi ko muna siya nililipat. So, inuubos ko muna to. Pag ubos na, tsaka mo siya lalagyan. Kasi kung, halimbawa, may laman pa, tapos i-refill mo na, may iwan to. Yun nandito. So, mauubos mo yung bago, tapos, andun siya. Kanina sakto yung nalagay ko. Ito naman yung flour. Maganda dito sa weighing scale na nabili ko. Pwede mo i-minus kung ano man yung timbang nung container mo. Flour. Ay, kailangan pala to. So, itong binibake ko, para lang to for personal consumption. Itong mga tools na ginagamit ko, itong dalawa, nabili ko lang sa Mr. DIY. Nakakatuwa din ng Mr. DIY. Ang dami nilang mga items na affordable, pero sobrang useful talaga.
Sobra. Okay, yan. Sakto. Prepare ko na din yung baking soda tsaka salt. Ito, meron din akong mga measuring spoon na nabili ko sa Shopee. Pero pag may weighing scale ka, kahit wala ka na nito kasi mami-measure mo na din. And baking soda. Yung nuts pala, bawa bibili ka ng madami, ang best place na i-store mo siya sa freezer. Yun yung natutunan ko sa pinagbibilan ko nito. Nung unang bili ko, parang nag-ano siya, alam mo yung nag-stale. Sabi nila, ay ma'am, dapat po sa freezer siya. So, simula nun sa freezer ko na siya nilalagay. Mas humahaba yung buhay niya. And ito naman, ang expiry niya is, ano ba expire? August 2025. Lowbat na yung weighing scale ko. So, last na lang i-measure ko ay chocolate chip. So, yun. Depende sa'yo kung anong brand gusto mo. Pero for me, mas masarap yung branded na chocolate. So, inisip ko kung regular or dark chocolate. Ay, lowbat na. Wait lang. Last na to. Last na. Saglit lang. Ayaw na. O ganito lang. Gusto ko yung konti lang, yung may hint lang, yung may nakakagat ka lang na konti-konti, ganun. Itong recipe na sinusundan ko, walang cinnamon, pero nung second tsaka third na gawa ko, nilagyan ko, parang mas masarap siya. Nung unang gawa ko, wala. Parang may kulang na amoy. Measure din natin. Ang binibili ko, nung una binibili kong cinnamon, yung isahan, ganyan. Pero hindi ka naman kasi lagi magbe-bake, hindi ka din laging gumagamit ng cinnamon. So, nangyari, tumitigas, kahit na hindi pa siya expired, tumitigas na. So, after that, ito na yung binibili ko, yung mga single. I think sakto yung isang pack, pero gusto ko lang din sukatin. Okay. So, anong gagawin ko sa kapraso na to? Meron tayo dito. Food locker from Mr. DIY din. Ito. Sinaksa ko na lang sa power bank para magamit ko. And last ingredient is vanilla. So, sabi nila yung vanilla daw kahit hindi na branded. Pero, mas gusto kong gumamit ng branded. Oops. Ay, uy, sakto. Ay, galing sakto. So, we have sugar, banana, flour, and then ito yung salt, and baking soda, vanilla, cinnamon, eggs, your choice of nuts, chocolate chip if you want, and canola oil. Okay, let's start. First step is to combine all the dry ingredients. So, we have the flour, and white sugar, brown sugar. Ito na yung na-sift natin na baking soda with salt, cinnamon, and then yung nuts. Yung nuts pala hindi ko napakita, medyo chinap ko kasi buo-buo, diba, yung walnut. So, next, yung mga wet ingredients naman. So, yung banana. And then, 2 eggs na room temperature. Vanilla. May na itong dalawa. And oil. So, gagamitin ko ulit itong weighing scale. Hindi ko na sinalin-salin ng oil kasi nga para less na din yung pagiging malagkit niya. Okay. So, back to 0. Unti-unti lang. Okay. Sakto. Mix well, but be sure not to overmix. And combine the 2 ingredients. So, hindi ko lang alam kung dapat ilagay yung dry sa wet o yung wet sa dry. Pero dahil mas malaki yung bowl niya, itry muna natin ng ganito. So, slowly. And be sure na hindi din ma-overmix. Bango. Okay.
Sayang. Chocolate chips. Ay. Ito naman yung tip, kapag nakita mo na blend na, wala ka nang masyadong nakakitang buo-buong flour, may konti-konti na lang, yan na yung sign mo to stop kasi ma-overmix siya. Ang init. Init! Nag-iba yung ilaw kasi biglang kumilimlim, uulan yata sa labas. Kanina sobrang init. So, bago ko i-set up, i-preheat ko muna tong oven. Ngayon, pwede ko na ilagay sa mold. So, ito, sa Mr. DIY ko din to nabili. Yan, meron pang loaf, meron namang ganito. Gusto ko kasi pag akong kumakain, yung maliliit lang. So, habang naka-preheat yung oven, it's time to ilalagay ko naman sa mold. So, bango. Yeah. Oops. So, yung ganito, hindi ko sure kung nilalagyan pa ba ng wax paper. Let me know in the comments, guys, kapag nagbe-bake kayo. Kasi, pangalawang gamit ko pa lang dito. Nung unang beses ko siyang ginamit, nilagyan ko ng wax paper. May ginawa din akong maliit na sampler for me. So, umuulan na sa labas. Sarap magluto no pag maulan sa labas. So, siguro dito na lang to lahat. Ay! Buti hindi nabasag. Ready for baking. Yan na. So, ready to bake. Ito lang yung gagamitin ko para pumantay. Pwede kayang pagsabay. Masya pa ba? Okay. Timer. So, ideally, wala to. Pero dahil ito lang lahat, parang sayang naman kung ibang batch ko siya later. So, sinabay ko na din. So, after, ilan ba? 12 minutes. Hindi ko na-expect na lalaking gano'n. Kasi yung pangatlong ginawa ko, nag-timer ako. Yung pangatlong ginawa ko, hindi naman umangat ng ganyan. So, okay. Anyway, babaligtadin ko. Ikot ko. Binabaligtad ko para pumantay yung pagkakaluto. Ang ganda. Okay. Okay, 1, 2, 3. Oops. Okay. Timer. Okay. Oh. Okay, so ay na ba? Napipi. Ang maliit.
And after 5 minutes, pwede na itong tanggalin dito sa pan para hindi naman ma-overcook. Ang pwedeng pang kuha. Pwede ba ito? Yun. Wow! Itikman ko na. Ito na ang aking iced coffee. So, ganun lang siya. Black coffee lang. Ay, may sugar pala. Meron siyang brown sugar. Perfect siya sa black coffee or sa sobrang tamis like tea, ganyan. So, ito yung mga maliliit. And then, ito yung loaf. Hindi ko na sinama yung sample. Galing ko na pala to. Pero feeling ko, mas okay kung tinagalan ko pa ng konti sa oven. Kasi iba-iba siya. Dapat pala, pag nagbe-bake ka, kung ano lang yung shape niya, isang sabayan lang sila. Kasi iba-iba din yung effect ng heat doon kung gaano kakapal, ganyan. For example, ito, ba sabay-sabay sila. Yung ganitong size, perfect lang yung ganong time, tsaka yung ganong temperature. Pero siguro pag ganito nakakapal, medyo naiiba na. So, maganda dito, syempre habang nagluluto ka, nagtatry-try ka, natututo ka din kahit na yung mga ganong bagay. On your own, natututunan mo din siya. Pero ang sarap niya, hindi sobrang tamis. Tapos ang sarap nung may walnut. So itong buong to, akin lang to. Hello? Nag-live pala siya. Hindi ko napanood. 여러분 안녕하세요. 백현입니다. 오늘 제 생일 잔치에 오신 Akala ko bukas pa. 너무 May 6 반갑습니다. pala. 안녕. 네, 이거 오늘 빨리 일단은 제 생일이죠. 5월 6일. 사실 때까지는 생일 보여요? 자, 여러분들 생일 축하 노래를 좀 불러주시면 감사하겠습니다. 새 노래 하나. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 우리 백. 아이, tapos na. 자, 소원 일단 들고. 재밌다. 뭔가 이거 스튜디오 이거를 하나 만들어 놓으니까 요긴하게 쓰이긴 하네요, Ayan, 사실. sabay ka. So guys, thank you for watching our cooking vlog for today. Let me know what you think in the comment section. And ayan, so yung iba dito, papatikim ko kala Tito Alex. Tingnan natin. So gusto kong makita yung texture niya sa loob. Wow! Hatiin ko. Sarap pa. Tama-tama yung tamis. Ganyan yung gusto ko, yung hindi sobra. So, ito palang hair ko dahil nga bagong makeover. Nilagyan ko ng clip kasi kanina parang sabog, tumitikwas. So, thank you for watching. I will see you next time. Bye! Basta. 엄마 찬스 한번 쓰도록 할게요. 이거 케이크는 내려놓을까요? 내가 너무 가려지니까? 잠깐만요. Yep.